pray for the life service activity for the Japan dedicated for the healing of life and nature. Sa mga lahat ng nandiyan ngayon, as usual, ang ating mga activities are going on. Iniimbitahan natin ang lahat na maka-join para makapag-recharge ng energies. Kailangan natin palakasin ang ating enerhiya. Ngayon, lalo na sa panahon ngayon, lalo na sa mga may mga karamdaman sa katawan, may mga sakit, kailangan ating mga activities na makapag-recharge ng mga enerhiya sa ating kaluluwa. Hindi lang sa ating physical na katawan. Kailangan makapag-recharge tayo ng enerhiya sa ating mga kaluluwa. At magagawa natin yan sa ating mga activities sa Sunday, recharging, expanding sa ating connection with the Supreme Absolute, Supreme Master Islam, Makarasar, Supreme Light, Angels. At ang mga activities are ongoing, especially Angels Contact and Connection. At matutunghayan ang mga ng Diyos na itinadala niya para sa atin, para sa lahat. Upang tayo ay tulungan na makakonect sa advanced spiritual world at magkapaghanda sa ating mga sarili para sa malaking mga kaganapan na darating sa kinaharap. At lalo na sa panahon ngayon na higit na kailangan ng bawat kaluluwa sa buong mundo ang mas malakas na proteksyon laban sa mga negatibong mga enerhiya. Mga negatibong enerhiya na magdudulot ng mga malas ng buhay, mga sakit, mga pagpagatan sa buhay, mga pagsubok. At palagi lang tayo may focus sa ating spiritual. Pag walang focus, manghihina din ang ating willpower. So, kailangan ang ating willpower ay palaging malakas. Bawat isa may power para sa lahat ng mga pagkakataon na may pagsubok, madali lang natalunin ang lahat ng mga pagsubok ng buhay dahil nandiyan sa iyo ang tinatawag na force of the Spirit of the Supreme Infinite. Force of the Spirit of the Supreme Infinite or Holy Spirit. Yan na higit na kailangan. Ang mga aral ng banal na Espiritu. So ano itong mga aral ng banal na Espiritu? Ito ang advance ng mga enerhiya na pwede mong makamit sa iyong sarili. Kailangan lang na direksyon, tamang direksyon. Hindi lang pagdarasal, hindi lang meditation. Kaya sinabi natin ito, light service activities. Hindi lang natin ito ginawa every Sunday. Bawat araw may ginagawa tayong mga light service activities para sa iyong sarili, lalo na yung divine healing para sa lahat. That is, araw-araw na ginawa yan ang ating divine healing at kahit sino ay pwedeng mag-connect so long as gawin ninyo ang pag-connect sa ating divine healing formation. Bawat araw, bawat gabi, at bawat araw, exercises na meditation, exercises ng English contact and connection. So that is important thing para mapalakas ang enerhiya sa katawan. Mapalakas ang connection. Ang iyong pag-relasyon mo sa Diyos, sa langit. Kaya walang tao na hindi ngayon kailangan ng spiritual activities. Ating hindi itong mga activities ng spiritual. Ang mga activities natin ngayon ay lahat kaganapang may connection ng
advanced spiritual world. Ang direksyon ay importante para sa lahat. Para hindi rin tayo madulas sa ating mga tinathakan na yun sa ating pag-aaral ng misteryo ng buhay. Naintindihan natin ang katotohanan itong lahat sa actual practical lesson na ating ma-experiensya bawat oras, bawat araw. Ang mga aral na binigay ng Supreme Master, ang Diyos sa langit. It is regardless of belief. Ito ang mga katuruan ng bibika ng binigay ng Supreme Master sa langit. Regardless of belief, regardless of culture or religion, so long as ating buksa ang mga puso't damdamin natin para sa mga aral, makapagbigay liwanag ng ating mga kaluluwa, makapagbigay liwanag ng puso't isipan, at maging lumiwanag ang ating pagkatao sa advanced spiritual na liwanag na galit sa Omni-Supreme House. Ang malakas na liwanag ay makapagbigay na lunas sa lahat ng mga paghihirap ng mga kaluluwa. Paghihirap sa mga sakit at ang malalim na pagkaintindi sa spiritual, magkaroon ka ng pasakatuparan ng iyong kaluluwa at iyong maintindihan na ito ang panahon na kailangan maghanda para sa malaking magaganap sa ginaharap at sa mga pagsubok nating ma-experience na ating makikita, maobserbahan natin sa ating kapaligiran. Ang mga sitwasyon na lamang na kailangan natin i-deal. Kasi napakabigat na mga bagay na ating naitirayan sa ating puso't isipan ay ang kahalagahan ng ating spiritual development. Ang sadya ng ating buhay dito sa mundo ay pag-akyat sa mas mataas na dimension. At mayroong ongoing planetary ascension. Kaya palagi akong i-discuss sa ating mga kapatiran yung mga divine guidance sa kailangan. Ito ay ibinigay ng Supreme Master sa ating mga activities sa biblikan. Mga aral, divine guidance na matututo tayo sa mga paraan ng art of survival. And that needs time to develop your spiritual martial art. That needs your heart to do your lessons. And the Angels Contaction Connection. Ay yung mga hindi pa natututo ng Angels Contaction Connection, ang ating site ay bukas para sa lahat, para sa gustong matututo ng lessons ng Angels Contaction Connection. Hindi lang tayo nagbabasa ng aklat, hindi lang kayo nagbabasa ng aklat, nagbabasa rin kayo sa iyong mga kapaligiran, observing the actual world, not just reading the book. Pati na rin yung actual practical lesson na yung matutunghayan in your practice of Angels Contaction Connection. Yan ay katotohanan. Hindi kayang maibati natin ang katotohanan. Yan ay katotohanan na magpalakas sa iyong willpower. Ang willpower ay kailangan para sa atin. Bakit mabigat ang buhay? Kung walang puwersa na galing sa banal na espiritu, ay napakabigat ang mga pagsubok. Napakaraming pagsubok ang buhay. Sa mga sakit pa lang, mahirapan na ang tao na makaligtas sa mga sakit, sa mga matinding mga sakit na mahirap pagalingin. Lalo na pag walang mga magamit na panggasto sa mga pagpagamot. Kaya sa lahat ng mga practitioners ng dugukan, pag-aralan natin kung paano tayo mag-survive sa mga pagsubok ng mga sakit-sakit.
At alam naman natin, para sa lahat ng mga practitioners at sa mga hindi pa nakakalam nito, kailangan physical na katawan ang ating tingnan. Pwede na rin ang ating spiritual na katawan. Yung spiritual na katawan ay ang pundasyon ng physical na katawan. Pag malakas malusog ang ating energy body, yung malusog din ang ating physical body. Kaya ang setting of the heart is one thing so important. Setting sa ating puso't isipan must be positive at the right direction. Ibig sabihin ng positive must be at the right direction. At the wrong direction because hindi rin tama ang ating paniniwala. Instead of getting stronger, could be getting weaker. Yan ay kabaliktaran. Instead na maging malakas ka, dahil yan ang iyong paniniwala. Ngunit pag ang paniniwala ay nakabase sa hindi tamang direksyon na upang ikaw ay lumakas, maging sanhi din sa iyong kahilingan. Iwasan ng blinding ignorance sa pag-aaral ng angels, contacts, and correction. That is lesson of the art of life na maging malakas ka. Dahilan, yan, ikaw ay makaakyat sa higher dimension. At ikaw maging malakas sa panahon na alam mo ang katotohanan. Anong katotohanan? Katotohanan ng iyong tunay na sarili sa liwanag ng makapangyarihan Diyos sa langit. Sa liwanag ng makapangyarihan Diyos sa langit. Kaya, mayroon kang makikitang mga anghel sa pamagitan ng mga liwanag na iyong matutunghayan na sa panahon na ikaw ay mag-exercise ng angels contact and connection. Hindi yan mga bituin. Hindi yan mga planeta. Hindi yan mga flying saucers or mga advanced technologies or aliens. Hindi. Mga anghel ng Diyos na kanyang ikinala. Kaya, pag ibase man natin sa mga kasulatan yan ay ang mga presensya ng mga banal ng mga anghel ng Diyos sa langit. Ang Diyos sa langit ay nagpakita sa pamagitan ng haliging apoy or sa pamagitan ng haliging ulap. Yan ang mga salitang ginagamit ng mga ancient writers sa manuscript na sa pagpaliwanag nila sa mga panahon na ang Diyos ay nagapakita, nagapadayag ngadto sa mga katawhan sa pamagitan ng haliging apoy at haliging ulap or makapal na. So ngayon, ating inilarawan na supreme super-light angels. Hindi maiwasan ngayon marami ang mga pagsubok sa buhay. At pag tingnan natin yung root of origin ng mga pagsubok ng buhay, makikita natin ito mismo sa ating mga sarili. Pag yung sarili mo ay attractive, so attractive ha, this is one thing so important to discern. You are so attractive with negative energy. Understand? You are a person so attractive with negative energy. Mayroon bang tao na grabe ka-attractive siya mga negatibong enerhiya? Dito sa law of attraction. Ang law of attraction could be, you are so attractive, but must be with positive energy. Pero pagkabaliktaran ng mangyayari, you are so attractive with the negative energy, ano ba ang idudulot niyan sa iyong buhay? Na ikaw ay attractive sa mga negatibong enerhiya at kahit saan ka maglakad,
ay may mga negatibong enerhiya na nandyan lang sa kapaligiran at so attractive sa iyong buhay, so attractive in your life. Kaya yan ay madaling makakonect sa inyong energy field. Kaya kung ganyan ang kondisyon ng iyong buhay, ano ang kailangan gawin? Lalo na pag sabihin natin, ay, bukas ang aking third eye, kaya ako ay lalapitan ng maraming mga elementals at makakita ako ng mga kaluluwa. At marami akong mga liwanag na makikita at kahit yung itong mga tao kasama ko ay hindi sila makakita. Ako lang ay makakita ng mga bagay na yun. You are so attractive with negative energy and positive energy. Because that is both. Pag mangyari ang yakay attractive ng enerhiya, makita mo ang mga bagay na hindi makikita ng mga ordinary mga tao. Ang ibig sabihin yan ay bukas ang iyong mind eye. But you are not just only mind eye. Ibig sabihin, you are not just only third eye. Isa lang yan sa iyong mga psychic channels sa iyong pagkakas na kailangan mong maibalanse all the rest channels of your psychic abilities. Or you address the psychic channels of the wholeness aspect of your well-being. Kaya kailangan mo mabalanse ang iyong mga enerhiya upang ikaw ay attractive ng enerhiya, hindi sa mga negatibong enerhiya, kundi sa mga positibong enerhiya na magdudulot din ng good lucks ng buhay, hindi sa pagkawas. And that needs healing. Ano ibig sabihin? Life always needs healing. Para maiwasan yung itong mga root of origin na mga negatibong enerhiya, kailangan ito natin ayusin. Na ang setting of our heart, setting of our mind, would not be in the directions of the negative energy, kundi sa direction lamang ng positive na enerhiya na magdudulot ng spiritual progress. Kailangan na magdudulot ng spiritual progress o spiritual development. Hindi magdudulot ng distraction ng iyong kaluluwa. Nagdarasal tayo. For example, araw-araw, sino ba ang hindi nagdarasal dito? Lahat ng tao ay magdarasal. Sabihin natin, magdarasal tayo. Lahat ng tao ay magdarasal. Sa totoo yan, makapangyarihan ang Diyos na yung ang pangalan niya yung binanggit. Kaya ikaw ay nagdarasal. Ngunit pag wala ring focus at sa panahon na mag-tune up ka ng iyong consciousness to the Supreme Absolute, banggitin man natin kung anong pangalan ng ating pinaniniwalaan Diyos. Ayan, magsimula na opening na yung spiritual formation. Kaya walang taong walang spiritual formation. Sa bawat panahon na ikaw ay magdasal, that is a practice of spiritual. That is not a practice of material, maging materialistic. Kaya ang anong direksyon na higit na kailangan para sa iyong sarili upang ikaw ay hindi maging attractive ng mga negatibong enerhiya. Upang hindi makapasok ang mga negative emotion na magpasira sa balanse ng iyong buhay, na maging gumulo sa iyong puso't isipan, naging wasakin din ang iyong espiritu sa kalubluban ng puso't kaluluwa. So sa kalubluban ng puso't kaluluwa ay yung banal na espiritu. At sa kalubluban ng banal na espiritu ang force of the spirit of the only supreme absolute. Kaya ang ibig sabihin itong lahat, ang ibig sabihin, kailangan natin maintindihan ang tama na direksyon sa tanan, sa lahat ng mga ginagawa sa spiritual. Dahil sa spiritual lahat, sa bawat panahon na ikaw ay magdasal, mag-meditate, sa bawat panahon na ikaw ay may focus sa iyong pinaniniwalaan sa spiritual, ay that is tuning up your consciousness to the push of the Supreme Absolute. But what if hindi yan makamot?
sa antas na kailangan na ang direksyon would be at that certain point of direction na positive energy. Kaya maraming mga tao magtanong at na meet natin na nagtanong, bakit man ako palagi man akong nagdarasal pero hindi man narinig ng Diyos ang ating pagdarasal. Napakaraming mga problema na hindi malutas to the point na makita natin na frustrated ang tao sa kanyang paniniwala. Frustrated ang tao sa kanyang divine connection na palagi namang nagdarasal ngunit hindi man narinig ng Diyos na langit ang kanyang pagdarasal. Kaya dito tayo banggitin naman natin itong kautusan ng Diyos as part of the precise direction na kailangan natin sundan upang hindi tayo mabigo sa ating panahon. My son, be wise, anak pagmala. Ito ay iniutos ito ng Diyos na kailangan natin na tayo ay may karunungan, tayo ay magmaalamon. My son, be wise. Na ibig sabihin, you must have that wisdom. But the big question of that commandment, paano ba natin gawin yan? Paano ba tayo magkaroon ng isang karunungan? Yung karunungan na pumilangan ng mabuti sa masama. Yung karunungan na mamalis natin ang ating buhay at the right direction, hindi tayo mabibigo, hindi tayo lalamunin ng art of distraction. This time, there is the ongoing activations of advanced energy connections, and in contrast with that, yon ding pagbukas ng mga negatibong enerhiya upang mangunin ang mga tao sa pagkawasan. And that is the curse of the mind power concentration. So napakaraming mga negatibong enerhiya ating ilarawan na. Mga curses of the mind power concentration. Negative psychic attacks, black spell magic attacks, lahat ng mga tawagin na nating maitim na habit na magdudulot ng mga malas ng buhay, mga blockages ng buhay. Kaya ngayon ay digmaan ng ating mga paniniwala. Saan man tayong direksyon? Dito ba tayo sa direksyon ng art of life? O dito ba tayo sa direksyon ng art of distraction? Pag dito tayo sa direksyon ng art of life, so buksan natin ang ating spiritual na pagkakas. Kaya yung sabihin na my son, be wise. And it is also the answer that we need to find out kung ano ang ating gagawin upang magkaroon tayo ng karunungan. Ang iyan ay iniutos ng Diyos upang ating maintindihan kung ano ang higit na kailangan natin ngayon sa panahon na accelerated ang ongoing planetary ascension. Ibig sabihin, ito ay magdudulot ng energy imbalance sa lahat ng mga taong hindi makasabay sa frequency kailangan upang maintindihan niya ang kanyang balanse sa enerhiya. Ang enerhiya ay siyang pundasyon ng kalusugan ng bawat katawan ng isang katawan. Again, ang enerhiya ay siyang pundasyon ng bawat katawan ng isang katawan. Tanungin man natin kung ilan ang kaluluwa ng isang, ilan ang katawan ng isang kaluluwa. At the seventh life, you are 7 dimensions of the soul. And think of yourself that you are composed of subtler connected bodies. Kaluluwang physical, kaluluwang spiritual. At sa mga kaluluwang spiritual, ang energy body at 7 layers of auric forces, and you'd have that kind of vulnerabilities na kailangan natin i-insulate ng mas malakas na enerhiya. Bagaman pag virus lang ang mga trials ng buhay ay hindi ka lalamunin ng mga virus. Hindi ka lang nakarely sa powerful immune system. And there's really powerful immune system for a person without doing inner cultivation.
And then for tougher kinds of virus, I would say that is not. Hindi yan sa. Kaya pag makarely lang tayo sa mga material na mga gamot, ano ba ang magagawa natin laban sa mga mas makapangyarihang mga viruses na kayang patayin ang ating mga cells sa katawan without the powerful energy coming from the force of the Spirit of the Supreme. Kaya kailangan natin i-discover ang makapangyarihang mga gamot na hindi natin matutunan sa material lang ng mga bagay, kundi matutunan lang natin sa pagtanggap natin sa katasan ng Diyos na nagsasabi, "My son, be wise, anak, pagmaalamon." And then we go back to that question, paano tayo maging maalamon sa ating buhay? How do we become a wise person? Not just wise na marunong. Wise because there is wisdom. There is wisdom playing a role in our consciousness. Mayroon bang karunungan yan sa liwanag ng iyong kaisipan? Na sinasabi natin, kaisipang spiritual. Kaya iba din yan, sasabihin natin na ay itong espiritista ay hindi ito maganda. Kasi ipinagbawal ng Diyos ang espiritista. Pagbasahin ang kasulatan, bawal mag-practice ng espiritista. Kaya na magagalit ang Diyos na sa mga practices ng espiritista. Pero hindi yan ang ibig sabihin nitong practice ng spiritual formation. Pag kayo ay nag-practice ng spiritual formation na ibig sabihin at the right direction, hindi kayo mga espiritista. Maging religious man kayo, may occult science man kayo, maging Abrahamic or non-Abrahamic religion, so long as you are devoting yourself to the inner side, that is a practice of spiritual foundation. Na ibig sabihin, sa panahon na hindi na lang ninyo tinignan itong physical na mundo, kundi tinignan ninyo yung inner side, that is practice of spiritual foundation. That is not a practice of black magic. That is not a practice of illusion. You are creating so much delusion of the truth. Kaya, itong ating mga ginagawa ngayon is a practice of paligkos tanaw sa kuwanog na pa ang atong pa. Kaya itong practice natin ngayon is a practice of spiritual foundation. This is not a practice of na yung tinatawag espiritista. Kaya ito ay kailangan natin maintindihan. Kung siya nung ganyan matutunghayan ng isang tao ang tamang direksyon sa pag-aaral ng art of life, hindi art of destruction, sundin ang mga turo or mga lessons na ating inilabas sa mga activities natin. Ngunit pag mayroon tayong blinding ignorance, that is the art of destruction. Kaya yung tinatawag natin na art of destruction, ito dito sa direksyon ng blinding ignorance, hindi natin alam kahit ay tayo ay mayroon tayong malakas na paniniwala, ngunit ang ating malakas na paniniwala ay hindi yan guarantee na yan ay tama at tayo ay magkamit natin ang tunay na development natin spiritual. There is no such a thing, real development of spiritual foundation without knowing the right direction. Kaya darating ang panahon so soon na yung invitation na Sun 72 is the Advanced Spiritual Division for the bigger activities of the spiritual formation dito sa balat ng lupa. Sabihin lang natin dito sa balat ng lupa kasi hindi man lang ito dito sa ating bansa, kundi sa buong planeta. At sinasabi ko in advance na India's Contacts and Correction ay magsisimula na ito
dito ng bansa natin. At ito ay ma-spread sa buong planeta, all over the world. Kaya kayong lahat ay yung mga nakinig at pinapasok ninyo ang Diyos sa inyong mga puso't isipan na maging tunay ninyong liwanag sa inyong sarili. Maging magtuturo kayo ng buhay. Hindi magtuturo ng pagkawasak, art of destruction, mayroong blinding techniques. Nang sinusunod ninyo ang utos ng Diyos na may son be wise, anak magmaalam. I-invoke natin. Sinusunod ba natin ang mga batas ng Diyos? Sundin ninyo ang mga batas ng Diyos. Ang mga batas ng Diyos sa pamagitan ng pagtungkol ng mga aral na itinuturo ng banal na Espiritu sa pamagitan ng kanyang mga aral na ibinigay ngayon. Release update of the lessons of the 72 spiritual division or advanced spiritual growth. Na yan ay higit na kailangan. Sa panahon na angkop ngayon, ano ang ating kailangan? Ang direksyon. At yung direksyon na yan, direksyon ng art of life, hindi direksyon ng art of destruction. Ang direksyon ng art of life, mabuksan ninyo ang iyong spiritual na kamalayan. Na hindi lang kayo ay naniniwala. Tanungin natin, bakit ba tayo naniniwala? Ano ba ang puwersa o kakayahan ng ating mga paniniwala? Banggitin man natin itong lahat ng mga prinsipyo na ating namemorya sa ating mga pagbabasa. Ano ba ang ating makamit nitong mga prinsipyo natin na mga natutunan pag wala yung force of the Spirit of the Supreme? Nandiyan sa iyo yung mga magagandang mga damit, ngunit wala kang katawan. Ay, ibig sabihin, pag walang substance, ang iyong mga natutunan ay wala din mangyayari. Yan, mahuhulog din yan sa art of destruction. Kaya ngayon ang panahon na kailangan makagising tayo sa ating spiritual na kamay. Dan yan ay iniutos ng Diyos. Sundin ang kanyang kautosan at kung paano ang tao makasunod sa kautosan ng Diyos sa panahon na kanyang malalaman na ang kanyang karunungan ay kailangan ang karunungan ng Diyos, hindi kaalaman. Kaalaman na nagtuturo ng mabuti at sa masama. Kundi karunungan na matututo tayong kumilala ng mabuti sa masama. At yan ang karunungan walang kakantay. Alam mo yung mabuti sa masama. Hindi yun alam mo yung tama at sa mali na maging sanhi rin sa iyong pamilya. Sinasabi natin sa bawat panahon na ikaw ay maggawa ng paghatol na iyan ay tama ay ang isa yung mali. And hindi mo maiwasan magagawa ka ng diskriminasyon. Ano ang kautosan ng Diyos na hindi ka magagawa ng diskriminasyon ng iyong buhay? At makamit mo ang pagsunod ng batas ng Diyos na nagsasabi na huwag kang maghatol upang hindi ka rin hatulan ng Diyos. Thou shalt not judge, so would not be judged. Thou shalt not judge, so you would not be judged. Ay paghukom, may pagkahukom. Ay nasa Diyos ang karapatan sa paghukom. Nasa paghatol. Nasa tao ang pagsunod sa Diyos. At kung paano masundan at masunod ng isang tao ang batas ng Diyos. Sa panahon lang na yung liwanag ng Diyos ay tumira sa kanyang pagkatao. At siyang banda man sa pagkatao na tumira ang Diyos. Kaya, physical na katawan. Yung spiritual na katawan. Tumira ang liwanag ng Diyos sa kabuuan ng pagkatao. 7 dimensions of the soul. Pag mag-aral kayo sa mga aral ng durutan, magsimula tayo sa fundamental na mga aralin, basic lesson. Matutunan natin ito ang mga psychic channels ng ating physical na katawan. So ito pala yung puno ng
kahoy na nagbibigay ng buhay. Pag wala itong punong kahoy na nagbibigay ng buhay sa iyong katawan, ay hindi ka maging tao. Hindi ka mabubuhay dito sa physical na mundo, maging sa spiritual na mundo, nang walang punong kahoy na nagbibigay ng buhay. Ayan ay ang allegory ng punong kahoy na nagbibigay ng buhay. Yung tinatawag nating mga psychic channels ng iyong katawan. Kaya that is a tree formation. At yan ay ang fundamental. Kailangan mabuksan mo yan. Hindi yan lang sabihin natin, ay, bukas ang iyong third eye. At yun, may shortcut pa. Yung gusto mga magpabukas ng third eye, ayan, ito yung gagawin natin. Kaya marami din mga side effects sa mga gustong mga mabuksan kagad without inner cultivation, without preparation. Ibig sabihin yan, there is no shortcut going to heaven. You have to undergo your lesson. There is no shortcut going to God. You cannot delete the function of your precise higher connected bodies. That means to say you cannot go against the will of heaven. Ano pang bisayon? Dili takalakton ba? Dili na to masalikway ang mga gamit sa atong mas taas nga mga connected nga mga kinabuhi. In the persons of the precise guardian angel and the precise spiritual master. Ito ay kailangan na na-discover. Hindi ito, pagpaniwala lang tayo and believe, itong belief would have two effects, positive or the negative. Maging sa medisina, may placebo, may nocebo, placebo pang positive, nocebo pang negative. Belief could make you alive, could save your life. At certain point, basta mas malakas ang iyong paniniwala, ay pwede kang at certain point lang. Kayong mga sitwasyon na kahit ang iyong paniwala ay mas really pang sabihin natin mas makapangyarihan ang paniniwala. Pero maraming mga panahon na hindi sapat ang paniniwala. Hindi rin maliligtas ang tao kahit napakalalim pa, napakalakas pa yung paniniwala ng isang tao. Ano ang ibig sabihin niya? Ang dahil may mas malakas pa kaysa paniniwala. Kung ano yan ay kailangan natin matutunan. So, hindi yan madaling gawin. Going direct to God. Paano man natin direct to God? Sa iyong pag-iisip, sa mas mataas na antas ng mga spiritual, sa programa ng Wave of the Opposite Formation, yung mga isip ng tao ay makikita. Kaya, pag makikita nila, pwede rin maglagay sila ng program na ipasok nila sa iyong program, sa iyong system, sa pag wala ka na ikaw ay tama. Then, lagyan nila ng mga enerhiya, yung program sa kanilang consciousness na talagang tama kahit hindi ka na mag-iba ng iyong pag-iisip. Kahit hindi pa yan tama. Nabot siya yung pag-iisip. Feed up from the different program yung enerhiya ng negative emotion at yung pag-iisip nakapasok galing sa web of the opposite formation into the direction, at alam natin anong direction itong negative energy, into the direction of the art of destruction. Pagkawasak yan. Bagaman pagsabihin natin na ito ay katotohanan, ngunit dito man tayo sa kaalaman na nagtuturo sa atin ng masama at mabuti o mabuti at masama. Hindi man tayo dito sa karunungan na kumilala ng tama sa mali o mabuti sa masama. So, importante ito na mabuksan ang ating espiritu na hindi ito kayang maabot ng isang tao pag hindi natin alam ang direksyon. Hindi natin alam kung anong mga dapat nating gawin. Kaya pagdasal man ang ating gagawin,
at wala na tayong ibang gagawin. Ang tanong yan, nasunod ba natin ang kautusan ng Diyos? Maski literal man tayo word for word, or maski verse to verse man ang ating gagamitin, hindi rin natin makamit ang pagsunod sa kautusan ng Diyos kung yan lang ang ating gagawin. Meditation lang ang ating ginawa. Makamit ba natin ang kautusan, pagsunod sa kautusan ng Diyos? Hindi rin natin magawa. Hindi rin natin kayang makamit ang pagtubad sa kautusan ng Diyos. Kaya sino bang taong magkakayang sumunod sa kautusan ng Diyos? Upang ang isang tao ay ganap na mabuting tao sa mga mata ng Omniscient Absolute. Hindi lang tayo self-proclaim na tayo ay mga mabuting mga tao na tayo ay sumunod sa mga batas ng Diyos. Unang-una, hindi natin alam ang tunay na batas ng Diyos sa panahon ngayon. Ngayon, ang ating mga aklat ay nakabase lang sa mga lumang panahon, hindi na sa mga bagong panahon. Ngayon ay bagong panahon na ngayon. Sa unang panahon ay wala pang mga eroplano. Ngayon ay may mga rocket na, mga flying saucer, may mga advanced technology. Ngayon ay ang wave na ngayon. Ang energy ay napakalakas. We are now in this world. Bagong panahon. At papasok ang pinakamabagong panahon na tinatawag natin so much advanced spiritual world para sa mundo na. Yung frequency galing sa so much advanced spiritual world. Kaya, ang trend din ng technology, so much advanced technology, super advanced technology. Kaya, iba na ang panahon. Sa panahon, wala pang analog computer, then pumasok ang digital. Ngayon, ang computer is so advanced at pumasok na yung mas advanced ng digital. Quantum computer. And then after that, pumasok na naman pinaka-advanced. Kaya, ano ang batas ng Diyos ngayon sa panahon na antok? Pag sa Bisaya pa ni, sa panahon sa unang panahon, hindi na mahimo kang magsalina kay ang tanang mga tao walay salina. Ika rin nalhay nagsalina. Kaya, di yung ka magsalina. Kubo lang ka. Sa panahon na magsuot na ng damit ang mga tao, bahag. O niya, ikaw, di yung ka maghimo nga, di po magsalina, magbahag kay ang sugo na sa kinalalang magbahag ang mga tao. Kay, dili mahimong walay bahag kay madayag ang mga kalaway nga to sa uban. Kaya, magbahag na po na. Pero ngayon, nindot na kahit mga damit ang mga tao. Kaya ang utos ng Diyos ay kailangan hindi madayag ang iyong makauulaw kay nagburles ka. Kaya yan ay ano ang practical na batas ng Diyos na kailangan sundin sa panahon. Masagot yan pag bubuksan ang iyong espiritu. Kaya kung paano natin matutunan ang kahulugan sa silitang Diyos, ay kailangan mabuksan muna natin ang ating espiritual na kamalayan na napakaraming mga bagay ayon sa ating espiritual, ayon sa espiritual, na hindi talaga makamit ng ating makataong mga kaisipan pag hindi mabuksan ang mga psychic channels ng iyong katawan. Kaya pinaka-importanting direksyon muna sa fundamental na aral na kailangan makamit ng bawat tao ay mabuksan nila ang kanilang spiritual psychic channels or 7 energy centers. After the 7 energy centers, 11 energy centers para maging buo ang iyong mga sentro na kailangan buksan sa iyong kaisipan, sa spiritual. At yung matutunghayan na you are 7 dimensions of the soul. At this present life evolution, you are 9 corrected bodies.
one physical body composed of carbon atom life foundation. Yan, tinatawag yan 666. Kaya pag nag-practice kayo ng, kasi we have so many friends talking about 666 as written in the Bible. And there's so much interpretation. Ibig sabihin yan, carbon atom foundation. Ibig sabihin nila, 6 periodic elements. Na pag may darating na superpower, na ibig sabihin, superpower kasi physical na katawan na ang kanyang composition, carbon atom life foundation, talagang physical na katawan ng tao. Hindi alien, kundi physical ng katawan ng tao, hindi alien advanced elemental foundation. Pag maging alien man, but they still at the carbon atom life foundation. Yan ang ibig sabihin. Kaya, pag matataka ng iyong physical na katawan, ganyan nga formation, sabihin ay mind power control fusion, because that is actually the ceiling. You cannot transform your physical body into advanced elemental foundation. Mamananatili yan na 666 foundation ng frequency. Kasi mag-shut up ang iyong opening. Mag-shut up ang iyong mga terminal sa spiritual foundation sa iyong katawan upang hindi ka na makatransform into higher version than the carbon atom life foundation. Higher version. Ibig sabihin, 666 na katawan. Kaya yung lahat ng physical na katawan ay 666 foundation yan. Kaya huwag kayong matakot ng seal of the 666 na literal ang pagka-enter. Buksan ang spiritual na simula para iyong maintindihan. Kung ano ang ibig sabihin ng mga sinasabi ng Diyos sa pamagitan ng ganyan pagkasabi. Sa pamagitan ng mga parables, sambingay. Ang katuruan ng Diyos sa langit ay sa pamagitan ng banal na Espiritu. Pag mag-aral kayo ng mga lesson sa likutan sa pamagitan ng force of the Spirit of the Supreme Infinite. Bakit palagi man natin ito ina-expound force of the Spirit of the Supreme Infinite? Ibig sabihin, Omni Supreme Absolute. Supreme ay pinakataas. Omni ay pinakataas. Absolute, hindi magbabago. Pag sabihin natin Holy Spirit, that is holy, banal na Espiritu. That is very common. Maraming mga tao na ating na-meet, sabi ng tao doon, napasukan siya ng banal na Espiritu. Yung mga kasamahan, mga taong doon, ka-witness sa kanya. At then after that, sinasabi din niya napasukan siya ng banal na Espiritu. Anong sabi ng banal na Espiritu? Ay pati siya ay very conscious siya sa sinasabi ng banal na Espiritu. Ay ibig sabihin, totoo ba yan? O hindi? Mayroong ibang senaryo na napasukan din ng banal na Espiritu. But then, parang maging baliw ang tao mapasikan ng Espiritu. And then alam mo yung power of the exorcism, i-exorcise mo at lagyan mo ng divine words na powerful shocking energy. And then nagkataon ay lumabas, kaluluwa pala pumasok sa kanyang katawan. Hindi pala totoong banal na Espiritu. Dahilan yan, kailangan natin matutunan ang mahalagang bagay sa ating Espiritu. Kaya sa College of Mystery, itong College of Mystery ngayon na ating inilarawan at inihayag para sa lahat. Mayroon itong share name, College of Mystery at Sacred Spiritual Secret. Ngayong magtuturo sa iyo ang Supreme Master sa langit sa pamagitan ng iyong pag-exercise ng Art of Life oneself. Dadaan ito sa proseso ng inihayag ng dibuhan. At lahat ng mga tao ay pwedeng mag-aral nito without changing your belief. Hindi na kailangan natin baguhin ang ating paniniwala. Kahit ano mang gawin natin sa pagbabago ng ating paniniwala, hindi rin yan mababago ang frequency so long as hindi mabuksan natin ang ating mga psychic channels sa katawan. Kaya it is not definitely believed. Pag
magkaroon ka ng spiritual na kamalayan, hindi yan belief. That is pagbukas sa mga sentro ng enerhiya o pagbukas sa mga channels na yung spiritual na consciousness sa iyong physical na katawan at sa mga ibang dimension ng iyong kaluluwa. So it is not definitive. When I believe that it is actually this is the right thing, would that change my frequency? So perhaps if it is at the positive vibration, but would that be able to attain higher vibrational frequency at the level beyond that certain point of power? I would say, at a certain power that can remove mountains. Ano ang kailangan niyan? Maraming mga taong may napakalakas na mga paniniwala. Ngunit walang pananampalataya. So, ang pananampalataya ay mas makapangyarihan kaysa paniniwala. Ito yan. Ang pananampalataya ay mas makapangyarihan sa paniniwala. Kaya maraming lahat ng mga tao sasabihin nila, kailangan na mayroon tayong paniniwala. Ito yan. That is the very basic foundation of your willpower. But if you cannot establish your willpower at that point of belief, then you must grow into bigger foundation. Transform your belief into faith. And this is only enough faith. You can remove mountains. Pag may maraming pagsubok ng buhay, just enough faith, and then you can resolve your problems in life. Hindi ka tumalon sa mataas ng building kasi may problema ka ng buhay. Kaya, pag yung isang tao ay tumalon, and then pagdating niya sa baba, wasak ang kanyang physical na katawan. Ngunit ang isang katawan ay hindi mawawasak. Then nag-triple na yung sakit na kanyang naranasan sa kanya. That is blinding ignorance. That is an example of pagkawasak. Ang tao na misled na biktima ng blinding ignorance sa mabigat ng problema ng kanyang buhay ay tumalon sa napakataas na building. At then pagbagsak niya doon sa ibaba, then nawasak ang kanyang physical na katawan. Basag ang kanyang mga buto, lahat, at then basag at nalabas siya sa kanyang physical na katawan. Ngunit ang kaluluwa ay hindi mawawasak. Ang sakit na naranasan niya sa kanyang physical na katawan, nag-carry over nga to sa kaluluwa. Kaya mas matinding, lalong tumindi ang sakit na naranasan sa kanyang kaluluwa. Kaya sino bang taong mamamatay, totoo mamamatay, pag walang physical na katawan? Kaya yung mga kaluluwa, napakaraming mga tao naghihirap sa astral spiritual world, mga tao pa rin sila, wala nilang physical na katawan. Kaya mga taong kaluluwa sa astral na mundo at masyadong naghihirap ng hindi nila alam ang direksyon. Kaya as earlier as now, itanong mo natin sa ating mga sarili, kailan ang tamang panahon na tayo ay matututo sa ating spiritual? Ang tamang panahon na ikaw na dapat matututo sa tunay mong spiritual ay ngayon, hindi na bukas. Hindi na sa susunod na buhay. Ngayon ang tamang panahon. Kaya you cannot dilute the function of your guardian angel in your spiritual master by saying direct to God. That is definitive belief. Ang utos ng Diyos may sundin. Hindi yan iniutos ng Diyos direct to Him, direct to God. No one can go direct to God. Kahit tingnan pa natin yung nangyayari sa panahon ni Moises. Yung lahat ng mga Israelitas, nakadirect to God ba sila without Moses? Nakapag-usap pa sila, nagtagumpay ba sila sa pakipag-usap ni Yahweh without Moses? Hindi. Kahit gawin pa nila.
at hindi din nila kayang makipag-usap ng Diyos ng harap-harap. Maski si Aaron at saka si Miriam, hindi nila kayang makipag-usap ni Yahweh ng harap-harap. Nagawa lang yan sa mga taong pinili, sa taong pinili ng Diyos mismo. Kaya may paraan. Ang paraan na yung kung ano yung gusto ng Diyos ay ating sundan. Sundin ang gusto. Sundin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga batas. Kung ano man ang kanyang mga batas ngayon, matutunghayan natin yan pag mabuksan ang ating espiritu. Lalong-lalo sa bagong panahon ngayon, paano ba natin malalaman kung ano ang batas ng Diyos sa panahon ngayon? Na iba naman ang mundo ngayon. Bagong panahon na ngayon. At talagang ang pinakabagong panahon. Itong bagong panahon ay malapit nang matapos at susunod na rin ang pinakabagong panahon. Ayan ang panahon na dapat natin bantayan at paghandaan. At kung kailan man tayo maghanda, ay ngayon na ang panahon. Nang sinasabi na ng Diyos sa langit na ngayon tayo ay maghanda. Sundin ninyo ang direksyon na ating ibinigkas ngayon. Ang direksyon ay very specific itong direksyon. Sinasabi ko ito. Very specific itong direksyon na iniutos ng Diyos sa langit. Practice art of life, 170. Pag hindi pa rin ninyo yan maintindihan, practice angels contacts and connection. Pag hindi pa rin ninyo maintindihan, tanggapin ang katotohanan ng Supreme Absolute. Kung ano ang kanyang batas sa panahon na angkop ngayon ay kailangang sundin. At kung ano ang matutos ng Supreme Omni Absolute sa panahon ngayon ay kailangan sundin. Upang hindi ninyo malimutan ang tunay. Sa panahon na tayo ay mananatili lang sa ating mga paniniwala ng mga bulag. Ito ay sasabihin natin sa ating mga paniniwala ng mga bulag. Maintindihan ba natin ang tunay na liwanag ng Diyos? Do your experiment. Pick up your verse in the Bible. The Lord your God is a consuming fire. How would you understand that? Bisaya na to, ang Ginoo nga imong Diyos usa ka kalayong makasunog. Kung unsa may hinungdan nga ang Ginoo nga imong Diyos usa ka kalayong makasunog. Kaya nga sinasabi natin na ang Diyos kailangan natin makasama ng ating buhay upang tayo ay maligtas. Ngunit ay sinasabi yan sa iyong kasulatan na binabasa at pinaniwalaan na ang Diyos na iyong Panginoon ay isang apoy ng makasunod. Kaya sino bang tagumpay na tao na makaharap sa tunay na liwanag ng Diyos? Ay sinasabi yan ng Diyos na walang kahit sino mang tao na makakita sa kanyang mukha. Sapagkat sino mang tao makakita sa kanyang mukha ay tiyak na mamamatay. Liban lang sa ginawa ni Jesus. At sa mga taong kanyang pinili, upang siya ay harap-harapan ng kipag-usap. Liban lang sa mga taong kanyang pinili, upang siya ay harap-harapan ng kipag-usap. Kaya, sa panahon na yung sa kasaysayan para sa lahat, this is just another. Kung ano ang ibig sabihin itong pagsunod ng kautusan ng Diyos. Sa panahon ni si Miriam at saka si Aaron, nagbigay sila ng salita, hindi ako. Kasi may dinarangkap sila laban kay Moses. Pinatawag sila nilang at sinabihan sila ng pag ang Diyos, ngayon ang Ginoo, na pag siya doon ay ipili na himuong mga propeta. Iyang ipaagi ang iyang mga mensahe. Magpakita siya sa mga damo. Iyang ipaagi nga to sa mga sumbingay. Sa mga tao nga gihimo niya, ipili niya ng mga propeta. Apan dili ka na mo gibuhat niya nga paagi sa panahon nga doon sa isulti ng Jesus.
face to face nga magapakita o mag-istorya sila ni Moses. Aron sultian si Moses ito siya iyang buhat. Naging na niya si Miriam, wala bagid mo mahatod nga mag-istorya ni anak niya. Si Moses nga akong gipili nga tig-istorya ko na harap-harap. Dili pinaagi sumbingay susama sa iyang Ginoo sa mga propeta. At umalis siya at binigyan niya na punishment ang mga nilapas sa iyang kagusto. Kaya ang Diyos may pinili ang Diyos para sa kanyang imuhaton nga isangon sa mga katao. Kaya sinasabi ko sa inyong lahat na kayo ay mahimo maging mga magtuturo na itong ang ating panahon, ditong ating bansa ay pinili ng Diyos sa langit na dito inirelease ang Angels Contacts and Connection or Art of Life. Sa ibang mga bansa, walang Angels Contacts and Connection na ganito ang ating presentation. Dito lang sa ating bansa. Nang itong bansa ay pinili ng Supreme Master upang dito maging mabuo ang kanyang magtuturo upang turuan ang lahat ng mga tao sa buong planeta ng Angels Contacts and Connection or Art of Life one shot. Kaya sinasabi ko dito lang tayo sa gawa. Buksan muna ang ating spiritual na pamahalaan. Hindi tayo magtuturo na kahit anong paniniwala, pananampalataya, ang ituturo lang natin yung direction na kailangan upang mas lumago pa ang ating paniniwala. Galing sa paniniwala, mag-transform ito sa pananampalataya. At from pananampalataya, mag-transform ito pa sa katuparan ng kaluluwa o soul realization. At ang iyong kaisahan sa Supreme Only Absolute. Patuloy lang tayo sa inyong kinag-discovery. At kung direction, at ano ang precise na direction, ibig sabihin ng precise, tumpak na direction. There's no need for so many explanations. Direction, art of life, one shot. Not art of destruction. Pagbalaan sa kinabuhi, of sa kinabuhi.